sa presence ng God. Let's all pray. Father God, we thank you so much for this very morning that you have given to us. Thank you, Father God, for your presence, O God, truly feel in this room. And thank you, Lord, and we continue to expect, O God, that you are the Lord who will continue to minister and move in every lives of your people today. Thank you for the first revelations that you're going to do, Father God, and we're going to receive from you, O God. Thank you, Lord. Bless the little people here in this place. And we acknowledge, Father God, the sweet presence of your Holy Spirit. We thank you, Father God, and thank you for the very word that we are going to catch up today. In the mighty name of Jesus Christ, this we pray. And everybody shall say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po tayo kung lahat ay makakaupo na sa presence ng ating Lord. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. At ano na po tayo ngayon? Third Sunday? Wow. So, walang ano-ano po ay matatapos na ulit ang May. Amen? So, sino po ba yung pinagpala ng Lord sa buong May? Hallelujah. Praise God. Ayan, wait lang. At yung aking preaching ay nasaan lang dito. Ayan. Sana dito na piniklip ko. Si Daddy lang ang nag-ano nito eh. Si Daddy lang ang Inilagyan ko po yung ballpen niya. ha? Nung ball alis eh. Piniklip ko yun ang gano'n, no? Opo. Ayan po. Sayin lang po ha. Tumatag po ako dito. Meron akong heart. Ayan, medyo may tumingin lang. Kaya nawala siguro sa alam mo. Okay, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ayan. So, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 11. Sige po, basahin natin. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor. His righteousness endures forever. And then the next verse, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. And then the last verse, you will be enriched in every way. You will be enriched in every way. To be generous in every way. Yan. Ano po yan ha? Which through us will produce thanksgiving to God. Huwag mong alisin na. So, Tagalog po, sabay-sabay nating basahin. Basahin ka natin. Ayun. So, praise God. So, ang ating pong
pagsasaluhan na mensahe ng Panginoon ay enrich in everything. Amen. So, enrich in everything, kagaya po ng sabi ng ating words. You will be enriched in every way. Amen. So that, you will also be generous in every way. Napakaganda, no? Sabi niya, pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para, ano sabi niya, para lagi kayo, ayun, parang dalawa na lang yung sumagot sa para makatulong kayo sa iba. Amen. At sabi niya, at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala niyo sa kanila sa magitan namin. So, po dito, Panginoon, enrich in everything. So, pag sinabi ko natin enrich in everything, ito yun ay isang salita na kung saan ay, in other words, ang sinunod ng enrich is to be productive. No? Tayo ay magiging productive. Pag sinabi natin tayo ay magiging productive, lagi tayong, mayroong tayong, tayo po ay nananagana. Amen? Lagi tayong nananagana. Amen. At ang kabaliktaran ng nananagana ay kabaliktaran nun ang antonyms ng sumasagana. Ang kabaliktaran nun ay naghihikahos. Yan. So, ang kasaganaan ay nakabatay sa ating mga pagbibigay. Yan yung kanina, Ay sabi niya, sumasagana tayo. Ano sabi po niyan? Sumasagana tayo dahil sa ating mga pagtulong. Tama? Sumasagana tayo sa ating, o sa pamagitan ng ating pagtulong. Sabi niya, you will be enriched in every way, to be generous in every way. Yan. Sumasagana tayo sa ating mga pagtulong upang din naman ay, tayo ay, habang tayo nanagana, tayo naman ay, tumutulong. So ngayon, mayroon po tayong tatlong bagay na pagbubulay-bulayan kung paano tayo ay magiging productive. How to be enriched. Amen? How to be enriched, paano tayo magiging productive kasi yung ating buhay Kristiyano, kapag po tayo ay hindi nagiging productive, magiging stagnant tayo. Pag sinabi natin stagnant, wala tayong paglago. Nananatili tayong baby. Pag sinabi natin baby, ayan, kagaya ng aking apo, baby yan, lagi lang yan, gusto niyang laging karga. So, karga-karga lagi ang gusto ng baby. So, sino po dito ang baby na gusto laging karga-karga siya? Wala siguro So, gusto ko pong alamin kung sino na po dito ang naglilingkod sa Panginoon. Sino na nakakakilala sa Panginoon ng 8 years na siya pakita sa kamay. 8 years na siya nakakilala. Yan. 5 years na nakakakilala. Yan. Okay, meron ba ditong 2 years na nakakakilala? Yan. So, 2 years old. Yan, 1 year old. So, pagka sinabi natin 1 year old, 2 years old, medyo pa yan, no? Medyo mabuhay pa yan. Ang 2 years old na baby, madali pa siyang madapa. Tama? Madali siyang madapa. No, kay bilis-bilis niyang, nasasaktan. Yan, bakit kasi baby pa? Pero ngayong umagang ito, gusto ng Diyos na tayo ay magiging productive at tayo ay gusto ng Diyos na tayo po ay mag-mature. Amen? Sa ating pong spiritual na buhay. So, paano po tayo mag-mature? Kailangan po natin na mayroon tayong dapat na itinatanim. Na kagaya ng isang halaman, kung gusto natin isang halaman ay lumago, magiging maayos, magiging mataba ang kanyang paglaki, pinifertilize natin. Dinidiligan natin, ibabayod ang halaman. So sa ating spiritual na buhay, ganun din ang ating ginagawa. We need to water our spiritual life.
So ano po yan? Paano natin water ang spiritual life natin through the Word of God? Amen? Sa mamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So tayo po ay kung kaya tayo ay nakikinig lagi ng salita ng Diyos sapagkat ito ang pagkain ng ating spiritual. Upang tayo, ang purpose nito, upang tayong lahat ay lumago, tumibay, lumalim sa ating pananampalataya. Amen. So ito yun, kung gusto ng Panginoon na tayo po ay magsilalim, lumago, tumibay at tumatag, amen, sa ating buhay spiritual. So paano po natin mai-enrich? Paano po tayo magiging productive sa ating buhay spiritual? Okay, number 1, faith and trust in God. To become more mature, we need to grow in faith. To become mature, we need to grow in faith and trust in God. Kailangan natin lumago. Sikapin natin lumago ang ating pananampalataya, lumalim ang ating pananampalataya, at ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, lagi-lagi dapat, ang ating pananampalataya, lagi ang pundasyon ang ating Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, wala nang iba pa. At ang kanyang salita. Kaya nga ang sabi niya, if you abide in me, sabi niya, and my words abide, abides in you, sabi niya, ask whatever you wish. Manatili kayo sa akin at manatili kayo sa aking mga salita at ako ay sa inyo. At anumang bagay na hiniin ninyo sa pangalan ko ay aking ibibigay. Amen? So ito po ay kailangan natin na mayroon tayong kailangan natin lagi tayong mayroong salita ng Diyos. In order for us to grow deeper and deeper, to be matured spiritually, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen? Dahil we all know that by hearing the Word of God, faith comes. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ang pananampalataya natin ay doon nagsisimula. Amen? Kung kaya tayong mga anak ng Diyos ay lagi natin ang ugaliin na lagi tayo ay magme-meditate ng Word of God. Dahil dito tayo ay pinalalago, pinalalalim at pinakatatag. Kung kaya't hindi ka na kayang tangayin ng anumang aral na iyong maririnig sapagkat ikaw mismo ang nakakaalam at nakatanim ang pananampalataya mo sa malalim na pundasyon na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, kailangan mag-manifest yung ating faith sa ating mga buhay. Amen? Kagaya po ng Luke 17, verse 5 to 6. Ano pa niya na? Luke chapter 17, verse 5 to 6. So sabi niya, the apostle said to the Lord, increase our faith. So ito yung sinisigaw ng mga apostle ni Jesus Christ. Sabi niya, increase our faith. So dito po ba sa atin, mayroon po tayong ganon. Sinisabi natin, lagi natin sinasama sa ating panalangin, Lord, increase my faith. Dagdagan mo pa, Panginoon. Palaguin mo pa. Pataasin mo pa ang antas ng aking pananampalataya. Sabi niya sa Tagalog. Sabi niya, sumagot ang Panginoon kung may pananampalataya kayo kasi taki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking pulong ito, mabunot ka at malipat sa dagat at susundin kayo nito. Amen? So ito yung napakahalaga sa atin bilang mananampalataya. Na kapag tayo ay naitanim natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos, you can command this mountain to move. Amen? And that mountain will obey. Amen? Susunod sa iyo. Amen? Ano ba yung mountain? Mountain ba yung na literal? Hindi po. Mountain of problems. Mountain of sorrow.
Di po ba? Mountain of bitterness. Yun po yung mga bundok. Bundok ng problema, bundok ng hinagpis, bundok ng kalungkutan. Yun, yung ikinukumand natin to uproot. Di ba? Yun yung kinukumand natin na mabunot sa ating mga buhay. Amen? And it shall come. And it shall be done. Amen? Palampakan po natin ang ating Panginoon. So that is number one. Sa ating po mga Kristiyano, kung kaya minsan tayo nanlalata, no? Nakokontento na tayo na kahit nakokontento na tayo na Sunday, hindi tayo makarating sa church, nakokontento na tayo doon. Kasi ang ating katuwiran, gracious naman si Lord. Puno-puno naman siya ng habag at awa. Full of grace siya, kaya kahit hindi na lang ako magsimba, okay na. Hindi po yun. Pero ano po ba ang sabi ng Lord? Diba? Ang command sa atin ng Diyos, do not neglect the gathering like this. Huwag ninyong kalimutan ang pagtitipon na kagaya nito. Kagaya nitong pagtitipon. Bago sabi niya, kayo ay magturuan. Sabi niya, mag-aral, magpalakasan. Lalong-lalo na alam ninyo na malapit na dumating ang kawakasan ng mundo. Amen? So ito po yun yung dapat nating gawin. Magiging productive tayo. Piliin natin ang manatili sa church kaysa sa ating bahay. Amen? Kailangan natin i-prioritize. Amen? Ang ating Panginoon. Yung pakikinig ng salita ng Diyos bago pa ang iba. Amen? So, kapag mayroon tayong ganong faith, kagaya ng isang, sabi noon, ng seed as a mustard seed, you can command the mountain. So, you have received the authority from God. Amen? Na nakocommand natin. Hello, church. Nakocommand, kaya mong i-command ang bundok ng iyong problema. Kaya mong i-command yung bundok ng kalungkutan mo sa buhay. And also, you can command also blessing to come. Sino po niyan gumagawa? Kapag alam mo may mga pangangailangan ka at alam mo na parang there's seems no way, no? Maiisip mo talaga, Lord, doon mo na ginagamit yung iyong faith, no? At yung trust mo sa Lord. Amen. So, kinakailangan mo magko-command. Bago ka mag-pray, Lord, I command blessing to come in Jesus' name. Diba? Tayo lagi tayo nagko-command, Lord, I command new souls. Amen? Magpapadala ang Diyos ng mga bagong kaluluwa sa atin. Amen? Amen? Sa ating mga buhay, mga estudyante, diba? Sa maraming mga estudyante hindi nakakapag-aral, gusto mag-aral, pero hindi makapag-aral. O dahil meron ka ng authority and you have faith, command it. Amen? Lord, I command all those hindrances upon my life. I command all hindrances upon my studies in Jesus' name. Ito command natin. Are you with me, church? Amen. Nakukuman din natin yung mga sakit at karamdaman natin. Bakit? Kasi, mayroon tayong faith and we trust God. Amen. Secondly, how to enrich in everything. Kailangan na tayo, bakit para tayo mag-productive, kailangan natin i-increase ang faith, mag-trust tayo sa Lord. Pangalawa, transformation of our lives. Yung buhay na binago. Yes. Amen. Amen? 1 Thessalonians 1:6. Pinilaran niyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon dahil tinanggap niyo ang salita ng Diyos. Kahit dumanas kayo ng hirap, ganun pa man, tinanggap niyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Amen. Kaya church tayo hindi magtataka kahit nandoon tayo, nag-undergo tayo sa kahirapan, di ba? Nakikita pa rin natin na tayo po ay,
panatag. Amen? Bakit po? Dahil alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin ang pangako ng ating Panginoon. Amen? So meron na tayong buhay na binago. Dati nung wala tayong faith sa Lord, di pa tayo nanampalataya sa Diyos. Ano po, saan tayo nagtitiwala? Sa ating lakas. Sa ating mga sarili. Sa ating mga sariling sa ating sariling pagkakaunawa. Yan. Sa ating prinsipyo. Doon tayo nagre-rely. Pero tayo po ngayon ay mayroon na tayong transformed life. Mayroon na tayong binagong buhay. Amen? Kaya wala na tayo, hindi na tayo nagbuhay sa ating sarili. Pagkos sa Panginoon. Amen? Sa Kanyang salita. Amen? Na kung saan ang Diyos ay makakagawa ng lahat ng bagay para sa atin. Amen. Philippians chapter 3, verse 8 to 11. Transformed into Christ-likeness. Ito po yung pangalawa natin. Transformation or transform into Christ-likeness. Binagong buhay na kawangis ng ating Panginoon Jesus. Philippians chapter 3, verse 8. Sabi niya, at hindi lang yan para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus. Amen. Na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay. Makamtan lang si Kristo. Kita niyo po yun? Sabi ni Apostle Paul dyan. Sabi niya, ang lahat ng bagay na mahalaga. So kung ano mang meron siya sa ating buhay, ano mang meron tayo, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Sapagkat ang lahat ng ito ay basura lamang sa Panginoon. Amen? Ano po ang mahalaga sa Kanya? Ano po ang mahalaga? Yung pagiging matuwid niya para sa Panginoon. Amen? Yung pagiging matuwid niya. Next verse, 9. At ako na may maging kanya. Yon. Hindi na ako natitiwala na ako'y magiging matuwid sa mamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos na sumampalataya ako kay Kristo. Amen. Kita niyo po yun. Alam niyo po napakapalad natin dahil sagana ang biyaya sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ang banal na Espiritu sa atin upang anumang bagay ng sinulat niya, iniwan niya sa atin sa ating mga sasalita na ibinigay niya sa atin. Ito ay ating malakaran. Ito ay ating malakaran dahil kung sa ating sariling gusto ay hindi natin kayang lakaran. Pero dahil tayo ay mayroong banal na Santong Espiritu na tinanggap mula sa Diyos, kung kaya tayo ay nakakalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Alam po tayo ay nagiging, sabi niya, yung ating pagiging matuwid ay kaloob ng Diyos. Amen. But that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, that depends on faith. Amen. So, ang buhay natin ay mayroong transformation. Mayroon tayong buhay na binago. Dati, nung una tayo, no? Nung naalaala natin, nung una tayo nakakakilala sa Panginoon, ang salita ng Diyos para tayo parang duyan sa atin. Kung kailan word of God, tsaka naman tayo antok na antok. Hello? Tama ba? Totoo yun. Aminin na natin. Antok na antok tayo, parang hinihilit tayo. Bakit? No? Kasi maraming nililinis ang Diyos sa atin. Marami din naman kapag the word of God, maraming galit. Ako na naman na siguro yung sinatamaan. Ako na naman. Di ba? Kaya ngayon yung doon palang pinapatunayan ng Diyos sa atin. Habang tayo nakikinig ng word of God at nag-strike sa ating puso na para tayong tinatarakan ng kutsilyo na sasaktan tayo, doon tayo sinigaw ng hallelujah, praise God, akin yan. Amen? Salit tayo magtampo sa preacher, magalit sa preacher, sabihin natin, hallelujah, amen, akin yan. Praise the Lord. Kasi, nagiging pagkatapos noon, na nire-refine ka, nagiging productive naman tayo. Amen?
Bakit? Kasi binabago tayo, tinatransform tayo ng Diyos. Nililinis niya tayo ng kanyang mga salita. Amen. Pinopurify ng Diyos yung puso natin through His Word. Kung kaya, ano po, gusto kasi ng Panginoon na tayong mga anak niya ay magiging kawangis ni Kristo. Paano ba yung kawangis? Magiging kamukha niya? Kailangan may balbas? Diba? Hindi yun. Kawangis saan? Sa puso. Kawangis sa pagpapakumbaba ni Kristo, magiging kawangis sa kung paano siya nagmahal ng mundo. Di ba? Kasi kapag kawangis ka, wala ka nang pinipili. Natututo mong mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Natututo mong patawarin ang hindi ka patapatawad. Amen? Are you with me? So yun. Transformation into Christ-likeness. Kasi ganun si Jesus Christ. Amen. Then, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Yan. Yan, ito yun. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan. Di ba nakikita na natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sino na po dito naka-witness ang God's power sa kanyang buhay? Amen. So, isang buhay na binago, power Lord, yan ang Lord sa buhay mo. Amen. Dahil alam natin ang katotohanan, hindi natin kayang magbago. Pero dahil nanampalataya tayo sa Panginoon, binago tayo ng Diyos. Amen. Ay sabi niya, at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago. Unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. So, ang banal na Santong Espiritu na siyang tinanggap natin at nananahan sa ating puso, ang siyang bumabago sa atin araw-araw. Upang tayo naman ay magiging kawangis at magiging katulad ni Kristo. Amen. Hallelujah. So, ito po yun. Kaya makikita natin, ating buhay, spiritual life, ay tunay na productive. Amen. Then, the last verse, Galatians chapter 6, verse 8. Meron na. Okay, tandaan natin to. Ang sabi niya, kung ang minanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, take note of this church. Sabi niya, kung ang minanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. So meaning to say, kapag tayo ay nabubuhay pa sa ating sarili, nabubuhay pa tayo sa ating mga sariling kaisipan, nabubuhay pa tayo sa ating mga sariling mga gawi, ano ang sabi niya? Mamamatay. Kamatayan ang aanihin. Kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! So ito po yun, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Transform life into Christ likeness. Amen. So, kapag tayo ay nabubuhay sa Espiritu, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung magpapatuloy tayong nabubuhay sa ating mga sarili natin lagi natin sinusunod, sarili natin ang lagi natin napagbibigyan, sarili natin ang laging makapangyarihan, ang sabi niya, mag-aani ng kamatayan. Hello, church. That's why we must have a transformed life into Christ likeness. Amen. And then the last one, number 3. We must have a spiritual work and evangelism. So how to envision everything? We have a spiritual work and evangelism. Church, remember that our calling as a Christian is to be an ambassador of the kingdom. Tayo po ay mga ambassador ng
kingdom ng Lord. Kingdom ng church. We're spreading the seeds of the gospel. Ibabahagi natin, amen, ang salita ng Diyos. Kaya hindi natin po pwede, no, mga church members, kasi maraming church, okay na sa akin, makasimba ako, tuwing Sunday, nandiyan ako, okay na yan kay Lord. Hindi po okay. Mas lalong okay kapag ginagawa natin ito. Mayroon tayong spiritual work. Amen. Bakit? Kasi doon natin nakikita na nagmamature tayo. Amen? Kasi productive yung ating pinag-uusapan eh. Diba? So, paano magiging productive ang isang tao? Paano magiging produktibo? Ang isang tao, kinakailangan mayroon siyang ginagawa. Amen? Kinakailangan mayroon siyang spiritual work. And ano po, kasama nito ay yung evangelism. And what is that evangelism? Kinumand na yun sa atin ng Lord. Na right after tayong makatanggap, after we receive Jesus Christ as our personal Savior, nagkaroon tayong relationship sa Panginoon na siya ang ating Father, at tayo ang kanyang mga children, mayroon na rin po tayong obligation na tinanggap sa Panginoon. Hindi lang po buhay na walang hanggan ang tinanggap natin sa Panginoon. May isa pa po tayong tinanggap na manang kung saan ay maraming nakakalimot nito. Ano po yung bagay na yon? Yung spread natin ang gospel ng kaligtasan. Ibahagi natin ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Amen? Spiritual work and evangelism. So ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Matthew chapter 28, 19 to 20. Ang sabi dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So ito yung sinabi niya, go therefore and make disciples. Ito yung pangalawang tinanggap natin. After natin mabaptize ng Holy Ghost, ma-receive natin yung power ng Lord. So, wherever we're going to use that power that we receive. Saan natin? Saan natin gagamitin yung power na nireceive natin sa Panginoon? To spread the gospel. Kasi giniganyan tayo. No? So sabi niya, go and make disciples. Amen. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Gawin silang mga taga-sunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Atin pong isa-isahin ito, mga kababayan ko. Gusto nyo makita nyo. Ang sabi po dito, puntahan ninyo. Pumunta na po ba tayo? Hello? Pumunta na ba tayo? May pinuntahan na ba tayo? Sabi niya, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Lahat ng mga lahi. Amen. Maitim man, maputi, dilaw man o pula. Diba? Kailangan natin maabot. Kaya mayroon tayong mga missions. Diba? Nakarating tayo kung saan-saan. Masakay tayo ng loro. Diba? Dahil pumupunta tayo. Mapag-Bisaya man, mapa-Ilocano man, mapa-Bicol man, di ba? Pumupunta tayo kasi ito yung sinasabi ng Diyos. Puntahan ninyo. Ang tanong, saan na tayo nagpunta? Yan. Oh.
lahat ng lahi. Lahat yan. Wala. Wala kanyang iitsapura. Kaya sabi niya, at, anong pinakamalaga? Sabi niya, at gawin silang mga tagasunod ko. Si Jesus Christ po yun. Hindi tagasunod natin. Tagasunod ni Kristo. Amen. Amen? Ito po. Kaya sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu. Amen. Kaya mapapansin ninyo, hindi namin kayo binabautismuhan sa pangalan namin. Kayo ay binabautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu Santo. Kasi, hindi kayo pagmamay-ari ng tao. Kayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Bagamat may pastor na ibinigay sa iyo, pero isa lang din ang pastor na ibinigay sa iyo. Amen? Ito yung bagay na to na kailangan natin sundin. Go and make disciples. Gusto ng Panginoon, mga anak tayo, magiging productive tayo. Amen? Marami pa tayo. Ilan sa mga mahal sa buhay mo ang hindi mo kasama? Ilan sa mga kamag-anak mo ang hindi mo kasama? O baka hindi pa yan na born again, natisod na sa'yo. Nakakalungkot. Church, kinakailangan, sabi nga, mayroon tayong transformed into Christ likeness. Amen? Next, may verse mo tayo sunod. 20. Sabi niya, pagkatapos noon, anong kasunod? Anong gagawin natin sunod? Pagkatapos natin mag-preach sila ng gospel, anong kasunod nito? Ito na, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yan. Kaya hindi na tayo magtataka. Bakit mayroon tayong discipleship training? Bakit mayroon tayong mga practices? Bakit mayroon tayong mga nandito sa loob ng church kapag nakakatipon-tipon tayo? Mayroon tayong mga nakaset ng mga kanya-kanyang church obligations. Di ba? Hindi yan sa parang kung ano pa man. Hindi yung trip-trip lang. Kasama po dyan sa pagtuturo. Amen. Amen? Kasama po yan sa pagtuturo. Kaya kung ikaw ay nagsimula sa pagpalinis-linis ng upuan, pagwawalis-walis, doon ka inuumpisahan ng Diyos sa simula. Kasi wala naman nagsisimula sa napakataas tapos pababa. Walang ganon. Dapat mula sa ibaba, papunta sa itaas. Amen. Amen? Yun po ang ating pagtuturo. Kaya sabi niya, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. So ito po yung bagay na to. Huwag tayong matakot na ibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi mo pangalan ang iyong dala-dala. Ang dala mong pangalan ay makapangyarihan sa lahat na nag-iisang pangalan sa silong ng langit na siya kita niligtas ng tao sa wapalataya. Ang pangalan ni Kristo. Amen. Kaya wala tayong dapat ikatakot na nanay mo man yan, tatay mo man yan, tiyo mo man yan, ano man yan, doktor man yan, o attorney man yan, kailangan ng kaligtasan. Amen. So ito po ngayon, kailangan natin church. Ngayong panahon na to, at yun na, ito preparation ng ating church. Malapit na po matapos ang ating church. Hallelujah! Bugong na lamang po! Hallelujah! Praise God! Amen. Kailangan natin to. The next step is to evangelize. Gather the people. Summon the people. Amen. In Christ's name, for His glory's sake. Amen. Amen. Ito po yan. So tayo po mga anak ng Lord, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kailangan natin. We have the responsibility to spread the good news. Amen. Amen. Acts chapter 1, verse 8. And this will be the last verse. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth.
Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Amen. Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan, church! Amen. Parang ikaaya. Wala pa rin kapangyarihan ng amen. Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Amen. Diba? Ito na tayo, no? Number 1 focus natin. Faith and trust in God. Diba? Kaya sabi niya, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Ano ang gagawin ninyo? Ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol kay Kristo. Amen. Hindi nyo ipapahayag kung anong mga bagay na meron kayo. Ang ipapahayag nyo, bagay tungkol kay Kristo. Amen. Yun ang inyong i-witness patungkol kay Kristo. Kung papaano ka binago ng Diyos, kung papaano ka sumampalataya sa Panginoon, kung papaano ka minahal ng Panginoon. Yun ang iyong i-witness sa kanila through His Word. Amen. Amen. Kaya sabi mo ganun, mula rito sa Jerusalem, mula dito sa GMA, hanggang sa Manila, hanggang sa Visayas, hanggang sa Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Amen. Until the end of the earth. Kaya church, now it's time to wake up. Amen. Wake up. It's time to wake up. Kung wala pa tayong ginagawa dito, umpisahan mo na. Paglabas mo ng church, umpisahan mo na. Reach out the lost souls. Evangelize, spread the word of God, especially in your loved ones. Amen. Kailan natin gagawin yun? Wala na tayong panahon, wala na tayong oras. Malapit ng mag-alas 12. Kailan natin gagawin yun? Kaya pagdating ng alas 12, close na. Rapture will take place. Paano ang mga mahal sa buhay mo? Na taon kang nanahimik. Taon mong nagiging sikreto ang iyong pagiging Kristiyano. Time to speak up. Speak it up, church, about the salvation. Reach out your loved ones. Reach out your enemies kung meron na. Embrace them with the power of love of God. Yakapin natin sila ng pag-ibig at ng kapangyarihan ng Diyos. Kumilos na tayo ngayon bago mahuli ang lahat. Amen. So to be productive, have faith and trust in God. Number 2, you must have a transformed life into Christ likeness. And number 3 is to have a spiritual work in evangelism. This is our responsibility. Kahit lahat ay tumayo